Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon po ng Babangon sa makabayang serbisyo publiko kung saan atin pong iniuugnay ang ating mga embahada at konsulado, mga Philippine Foreign Service Post sa ating Filipino diaspora na binubuo po ng mga overseas Filipino workers o OFWs at non-resident Filipinos o NRFs. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Makakasama niyo po sa more or less 30 minutes po ng mga diskusyon patungkol po sa iba't ibang mga serbisyong inihahandog ng ating mga embahada at konsulado, at syempre hindi natin pwedeng kalimutan sa programang ito na kumustahin din ang ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang mga bansa. Siyempre, bago po ang ating talakayan ay pasasalamatan na natin agad-agad ang ating mga kasamahan dito sa studio ng Radyo Pilipinas World Service. Nandyan po sa Master Control sina Sir Milo Jonella at Ma'am Susan Aison. Sa Warcast naman ay nandyan si John Paul Muntad. Sa ating audio live streaming, nandyan naman si Hiro Lucero at siyempre kasama rin natin sa studio ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizzle Nanyong. Kasalukuyan niyo po kami napapanood at nasusubaybayan sa pamagitan ng live streaming sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at mag-follow na rin po kayo sa aming page upang inyo pong masubaybayan ang ating mga programa dito sa Himpilan. Siyempre, meron din po tayong mga replays and re-uploads naman po sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang po, Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. At syempre, hindi naman natin pwedeng kalimutan dahil nabanggit ko na kanina yung audio live streaming, ang ating Evox PBS receiver app. So, paano ba ito mada-download at ma-access? Syempre, punta lang po kayo doon sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phone at sa Apple App Store naman po para sa ating mga iPhone users dyan. Syempre, hindi naman po pwedeng nakatenga lang ang inyong mobile application, ay gamitin nyo na rin po yan para live na live nyo pong mapakinggan ang Radyo Pilipinas World Service programs natin. Hanapin nyo lamang po ang link or ang logo, ayan, logo or icon na nasa aking likuran upang pagkapindot nyo po dyan, especially ngayon, ay mapapakinggan nyo po ang Babangon sa makabayang serbisyo publiko. At hindi natin pwedeng kalimutan ang ating shortwave radio na nagbalik noong Disyembre ng taong 2025. Yan po ay naging posible sa mas pinalakas at pinatatag na kolaborasyon ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Babangon sa makabayang serbisyo publiko ay napapakinggan po araw ng linggo, oras dito sa Pilipinas within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz,
12.120 MHz at 15.190 MHz. Meron din po nga panibagong replay din, o bukod dun sa replays natin ng linggo, meron din pag Thursday ng madaling araw, same time, Philippine Standard Time po yan. Kaya paki-convert nyo na lamang po, no, sa mga oras nyo sa inyong host countries para syempre maiwasan din ng confusion at talagang mapakinggan nyo ang aming mga programa dito sa Himpilan. So ano nga ba ang ating i-discuss sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko? Alam naman natin na sa darating na Lunes, oras po dito sa Pilipinas, July 27, ay sasalang muli, no, ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para naman ito sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. At bilang pagtalima din po, no, sa ating mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service na pagsilbihan, bigyan ng nararapat na serbisyo publiko ang ating mga overseas Filipino workers at non-resident Filipinos, ay minarapat po namin na mag-imbita ng ating mga kababayan na nanirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa upang kunin ang kanilang mga opinyon. Ano ba yung mga inaasahan nila na sasabihin ng ating Pangulo sa darating na Lunes, at ano yung kanila pang mga panawagan o yung mga nais nila na maisulong pa ng ating pamahalaan upang kumbaga ay lalo pang mapangalagaan, maprotektahan ang karapatan ng ating mga kababayan na nagsasakripisyo po, no, sa ibayong dagat. At dahil nabanggitan natin yan, ay ipakikilala na po natin ang ating mga po makakasama sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Unahin na po natin ang kumbaga itong tatlo po na ating panauhin ay mga suki na po dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kaya hindi na po sila matatawag na bagong mukha, no, dahil nakikita nyo po sila sa iba't ibang mga programa dito sa ating himpilan. Kung hindi dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, maaaring napanood nyo na sila sa Global na Tayo at maging sa Ang Pilipinas Ngayon. So unahin na natin ang ating kasama na Pilipinong nurse sa Saudi Arabia na siya rin pong awardee, Bagong Bayani Awardee 2023, walang iba kundi si Sir Arlene Navarro. Sir Arlene, welcome po muli, no, dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hello po, magandang umaga po dyan magandang hapon sa Pilipinas at magandang umaga dito sa Saudi Arabia. So ito na naman po tayo. So magkukwentuhan na naman ba tayo, Ma'am Steph? Yes po. Kumbaga suki nga yan, si Sir Arlene, suking-suki po talaga namin dito sa himpilan. At syempre, pabatiin na rin natin na ito na mga susunod na ating panauhin ay isa naman pong Filipino teacher na nakabase po ngayon sa bansang Thailand. Kumbaga kapitbahay natin dito sa ASEAN. Walang iba kundi si Sir Brian San Miguel, Doctor. Sir Brian, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Alright, magandang hapon po sa ating lahat. Sawadee krap. Yan, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig ngayong hapon. Teacher Brian po, no, working po dito po sa Thailand, Pathum Thani, Thailand. Yeah. Maraming salamat Sir Brian, at syempre ang ating makakasama din para sa discussion na ito, ang founder and president ng Filipino-Danish Group, walang iba kundi si Ma'am Rosal Kisby. Ma'am Rosal, welcome back dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang hapon po sa mga nasa Pilipinas, sa Denmark kumon. Morning pa po sa Denmark. Maraming salamat po Ma'am Rosal for joining us. So tulad ng ating nabanggit kanina, ay ang pag-uusapan natin ay ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At maganda na tatlo po kayo na nandito dito sa programa, dahil bukod sa yung mga OFWs natin nakasama, si Sir Arlene at si Sir Brian, ay meron din tayong kasama na non-resident Filipino o permanent resident na, no, sa kanyang host country, si Ma'am Rosal. Siguro ibibigay ko na, no, ang
ang unang katanungan namin para sa inyong tatlo, no? Unang-una po nga katanungan bilang isang OFW o bilang isang non-resident Filipino, ano ang inyong pangunahing inaasahan na marinig sa ikalimang SONA ni Pangulong Marcos lalo na pagdating sa mga policies at programang direkta pong makakaapekto sa inyo at sa inyong pamilya na nandito sa Pilipinas? Unahin ko na po si Sir Arlene. Hi, Ma'am Steph. Siguro sa aking pananaw, mas dapat pa rin tutukan ng ating gobyerno, hindi lang ni Presidente, kundi ng ating mga iba't ibang departamento sa Pilipinas, tutukan pa rin yung kapakanan ng mga OFWs, specifically pagdating sa mga kasambahay na mga andito na pumupunta sa Middle Eastern countries. Mas palakasin yung mga monitoring systems natin ng mga kasambahay kasi alam naman natin na hindi pa rin natin naiiwasan yung mga nangyayaring pang-aabuso. So mas palakasin ang monitoring system. Pagdating naman sa mga professionals, wala naman tayong masyadong pinag-uusapan dyan. Ang mahalaga lang ay magkaroon ng upgrading nung kanilang mga kaalaman kasi uuwi to uwi ang mga OFWs sa Pilipinas. So ito yung panahon na parang palakasin. Dito nagsisimula sa ibang bansa, hinuhubog yung mga ating mga kaalaman at dito tayo natututo ng mas advanced na mga kaalaman. So pag-uwi sa Pilipinas, palakasin yung reintegration para naman magamit ang mga professional na OFWs pag umuwi dyan sa Pilipinas at maibigay or mai-share nila kung ano yung mga nalalaman nila na natutunan dito habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi ito, wala tayong network about it. Ang daming OFWs na umuwi na professionals na magaganda ang mga naging posisyon dito sa ibang bansa. Ngunit hindi nabibigyan ng mas magandang platform para maibahagi kung ano yung kanilang mga natutunan at naging experience dito sa ibang bansa. Regarding naman sa mga sa TESDA, siguro pag-usapan din natin kasi mas magandang magkaroon ng magandang connection ang TESDA, lalo na sa mga skills ng mga OFWs kasi ito ay parte rin ng reintegration ng ating mga OFWs. And when it comes to the families, lagi dapat kasama pa rin yung reintegration ng mga pamilya at ng OFWs. So ito lang yung ilang masasabi ko and later kung may tanong, let's see. So ano ba? Yes po, Sir Arlene, mabalikan natin yan na in a bit. Sir Brian, ano po ang, ulitin ko lamang po ulit ang tanong po no, para sa inyo bilang isang OFW, lalong-lalo na nandyan po kayo sa Thailand as a teacher, ano po ang inyong pangunahing inaasahan sa magiging SONA ni Pangulong Marcos, no, lalong-lalo na pagdating sa mga policies na direktang makakaapekto po sa inyo at sa inyong pamilya na nandito naman sa Pilipinas? Bilang isang OFW po, so inaasahan ko sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos. Bilang isang magagawa ring Pilipino dito sa ibang bansa, sa Thailand, umaasa rin ako na maririnig at ipagpapatuloy po niya ang pagpapalawak ng mga programa na magbibigay proteksyon at suporta sa mga OFW at sa mga pamilya rin po. Kabilang na rito yung mabilis na serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan. Maraming oportunidad, gaya ng binanggit ni Sir Arlene, para sa reintegration sa pagbabalik namin sa Pilipinas. Inaasahan ko din na sa kanyang SONA, may ilalahad ngayong malinaw na pangmatagalang plano sa pambansang kaunlaran. Plano na nakabatay sa mabuting pamahalaan, transparency, pagkakaisa upang magkaroon tayo ng matatag na kinabukasan sa bawat Pilipino. Of course, kahit saan man tayo sa mundo. Yun lamang po. Yes.
Maraming salamat po, Sir Brian. At syempre magawin na tayo no, sa ating founder and president ng Filipino-Danish Group, kay Ma'am Rosal Quisby. No? Medyo special lang ang kanyang sitwasyon no, compared sa ating mga naunang panauhin. Dahil nga po isa po siyang non-resident Filipino, isa na po siyang Danish citizen. Pero malaki pa rin ang network po no, na hawak ni Ma'am Rosal dahil siya nga po ay isang Filipino community leader dyan sa Denmark. So Ma'am Rosal, bilang isa pong non-resident Filipino na, ano na po ang inyong mga ine-expect na maririnig mula sa ating Pangulo regarding sa kanyang ikalimang SONA? Ma'am Rosal? Sorry. Sana po marinig natin yung pagpapalawak na at protection na mas malakihan pa yung pondo para sa mga OFW at sa mga katulad ko na non-resident Filipino or permanent resident sa ibang bansa. Kasi karamihan ng mga, kahit na matagal na permanent na kami dito sa mga bansa na tinutuloy namin, nagbabakasyon pa rin kami sa Pilipinas at karamihan ay nagpe-pension sa Pilipinas. So sana po maisip natin yung pagpasok at paglabas ng mga OFW and non-residents, yung mga permanent resident na nasa ibang bansa. Sana magkaroon kami ng magandang experience pag nasa Pilipinas kami, maramdaman namin yung pagmamahal sa amin na mga OFW. Kahit naman permanent kami, nagpapadala pa rin kami ng remittance sa mga pamilya namin sa ibang bansa. So nakakatulong pa rin kami sa ekonomiya ng Pilipinas. At saka karamihan ng pamilya namin nasa Pilipinas din. So sana magkaroon din ng diplomasya at polisyang panlabas, foreign policy para sa mga maprotektahan pa yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Yun yung mga, at saka yung siguro maganda sa Denmark, actually yung pension ng Denmark na iuwi naman sa Pilipinas. At least that's one of the good thing about the foreign policy we have from Denmark to PH, yung relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa na sana makatulong sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. So OFW, maprotektahan yung ating yung mga illegal recruitment, sana mawala na yan. Sana kasi maraming Pilipino na talentado at matatalino na magagamit sa ibang bansa, kagaya na banggit ni Sir Arlene, na magagamit din sana other way, magagamit din yung natutunan na sa ibang bansa sa Pilipinas. Sana magkaroon ng magandang programa para sa mga OFW and permanent residents. Ito naman po no, ang aking susunod na katanungan para sa inyo pong tatlo no, sa inyong karanasan ng pagtatrabaho o paninirahan sa ibang bansa, ano-ano pong mga issue o hamon ang nais nyo pong matugunan ng ating pamahalaan at tinaasahan nyo na mabibigyang diin pa sa SONA. Siguro ngayon medyo reverse naman tayo. Unahin natin si Ma'am Rosal, no? Syempre bukod po dun sa inyong personal experience, maaari niyo pong ibahagi yung experiences ng iba pang mga miyembro po nitong Filipino-Danish Group. Go ahead po, Ma'am Rosal. Sa palagay ko, ang makakatulong sa Europe, yung halimbawa, alamin ng mga yung au pair policy, kasi au pair is like para siyang kasambahay, pero hindi siya gaya ng sa ibang bansa na kasambahay. Ang au pair is more of like integration, exchange, for parang nalalaman mo yung kultura ng bansa na pinupuntahan mo sa Europe. At the same time, tinutulungan mo rin yung family for light works. Marami kasing naabuso ng mga au pair na kasi hindi nila alam ano ba yung policy dun sa bansa na yun, ano ba yung au pair program para sa bansa na yun. So dapat sa Pilipinas pa lang na nalalaman na nila kung ano yung mga karapatan nila bilang au pair. So para pagdating nila sa bansa na yun, alam na nila na hindi sila dapat, alam mo yung mga heavy work na iuutos sa kanila, hindi yun parte ng kontrata or part ng policy. So para malaman nila na kailangan din pala nila matutunan ng Danish or Danish culture, or kailangan nila matutunan ng Swedish culture or German culture, ganun kasi ang au pair. So akala kasi ng iba, pag sa Pilipinas, hindi kasi nila alam na, akala nila kasambahay, same as other countries na mahirap yung trabaho. Dito is more of light work, more on you have to learn the
country's culture Mm-mm. and also integrate with the society here. At the same time, you have to also be your Filipino, share your culture also. It's supposed to be a cultural exchange. So, kailangan maraman nila yung karapatan nila doon. At saka siguro, isa rin sa naisip ko is, halimbawa yung divorce. Alam kong hindi masyadong aware ang mga Pilipino pagdating sa Europe especially na ang divorce is very legal. So kailangan magkaroon din sila ng tulong para sa mga proseso na ganito o kaya yun sa mga family conflict like for example child custody. Ano na yung child custody? So I hope na magkaroon pa tayo ng mga laws and awareness in Europe laws tungkol para matulungan natin yung mga kapwa natin na Pilipino na sa Europe. Mm. Follow up ko lang po diyan, Ma'am Rosal. Bale po 'no, kasi syempre may mga permanent residents po na maaari niyang nakakaranas ng mga custody battles and of course ng divorce. Ito po ba ay, kumbaga puwede po ba natin ito idulog, sa ating mga embassies 'no, base po sa inyong, yung mga, kumbaga mga naririnig niyo po or yung, nabibigay na impormasyon sa inyo? Pwede naman kasi ang pagkaalam ko naman may abogado tayo sa embassy at saka ngayon nagko-close connect kami rin ng embassy 'pag meron kaming tinutulungan ng mga kababayan natin, kino-connect na rin namin sa embassy kasi noon, 2019 lang kami nagka-embassy, eh. So before the Mm. embassy parang lahat ng mga Filipino community leaders nagtutulungan kung paano matutulungan 'to. Halimbawa may namatay na isang kababayan, gano'n. So paano ba mapapadala yung labi ng isang kababayan? So yun, tutulungan. Pero ngayon na may embassy na kami, nagre-relay rin kami sa embassy na, paano ba 'to? Ganito po yung ganito po yung problema. Pero maganda na yung mga embassy na ipapadala sa Europe, aware din sila sa ano ba yung mga laws, ano ba yung common issues na kinakaharap ng mga tao o ng mga kababayan natin sa Europe para suited sila na pagdating nila dito, alam nila kung paano nila matutulungan yung mga kababayan natin. Punta naman tayo kay Sir Brian 'no, ulitin ko lamang po ang tanong, sa inyo pong karanasan na pagtatrabaho sa ibang bansa, ano-ano pa po yung mga issue 'no, bukod sa mga ilan na nabanggit niyo kanina, o hamon na nais po niyo na matugunan ng ating pamahalaan dito sa Pilipinas at inaasahan niyo po na mabibigyan ng emphasis sa ikalimang sona ng ating Pangulo? Alright, sige po ma'am. Meron pong mga konkretong hakbang na ibibigay po ang ating Pangulo o sasabihin sa kanyang zona na magkaroon ng dekalidad na trabaho ang mga Pilipino at syempre bilang grupo, mahalaga rin bigyang pansin no, ang pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Kumpara po dito sa Thailand na siyempre na-experience ko na rin po, meron po silang libreng libro, equipment sa bata, no, in peso, no? Nasa 10,000 pesos na pwede nilang gamitin sa pambili ng mga kanilang equipments at pang-project, hindi na po sinasagot ng magulang. Ano? So tutulungan sila ng gobyerno para mabilis sila makatapos ng pag-aaral at sigurado makakatapos sila ng pag-aaral. So tinutulungan talaga sila ng gobyerno para dito. So nais ko sana na magkaroon pa ng mapabuting kalidad na edukasyon. Marinig ko po sa ating Pangulo, serbisyong pampubliko nang sa ganun upang mas umangat pa no yung buhay ng bawat Pilipino. Ganon din po no mas hakbang para mapalakas ang ekonomiya ng ating bansa. So yun po yung konkretong gusto ko pong marinig sa ikalimang sona ng ating Pangulo. Salamat Mm. po. Sir Arlene? Yes, ma'am. Yes po. Same question po. Opo. Opo. Okay po. Ma'am, sa akin kasi ay unahin muna natin, laging sinasabi ng ating gobyerno ang shortage pagdating sa mga healthcare professionals sa Pilipinas, specifically to the nurses. So sana upang maiwasan po ito, yung maramihan na pag-alis ng ating mga nurses sa Pilipinas at iwanan ang Pilipinas at magsilbi at maglingkod sa iba't ibang bansa. Sana marinig natin sa ating Pangulo ngayon yung konkretong plano para sa ating mga healthcare professionals at hindi lang sa nurses. Mabigyan sila ng maayos na pasweldo, good working environment,
para naman po hindi na umalis ang ating mga healthcare professionals at nurses. Ibigay ang tamang pasweldo, gobyerno man yan na pasilidad o pribadong pasilidad, kailangan equal. Kung ano ang nare-receive ng sa gobyerno, ganun din ang sa pribadong hospitals. Hindi dapat umalis ang ating mga nurses, at least 2 to 3 years ay magkaroon muna at magsilbi sa Pilipinas. Pero ang nangyayari after graduation, umaalis na talaga sila kasi gusto nilang magkaroon ng magandang kinabukasan ang sarili nila at pamilya nila. Makakamit lang nila ito kung magtatrabaho sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, hanggang ngayon, nagkukumahog pa rin ang ating mga nurses at ang ating mga healthcare professionals pagdating sa tamang pasweldo at good working environment. Isa po yun. Pangalawa, uploaded naman po ang ating DMW at ang ating OWA pagdating sa implementasyon, specifically dito sa ating sa Middle East. Marami na po silang mga proyekto na ibinigay dito, especially yung ating OWA e-card na ngayon ay napapakinabangan ng ating mga OFWs dito sa especially sa Saudi Arabia. Yung mga OWA e-card, napapakinabangan nila kung expired ang kanilang mga ikama, yung mga resident ID nila, nagagamit nila yung OWA e-card para magkaroon ng mga diskwento pagdating lalong-lalo na sa healthcare services dito. Especially also, ang ating mga reintegration ng mga proyekto from DMW and OWA, malinaw po ito sa Saudi Arabia, and malimit silang pumunta dito, malimit magbigay ng mga caravan para lang madala ang iba't ibang serbisyo ng ating gobyerno at mailapit sa ating mga OFWs dito sa Saudi Arabia. Ito po yung mga proyekto na napansin namin mga OFWs na mas lalong magandang hakbang para sa ating gobyerno. Ang iba pa pong kailangan na sana masabi pa rin ng ating Pangulo, ang implementasyon, lagi kong binabanggit ito, ang reintegration, yung ating mga pagpapalawig pa ng edukasyon para sa mga OFWs, paano sila yung connection ng gobyerno sa mga universidad para sa mga master's degree online, yung ating ETIAP, program na ibinabase sa 5 taong experience at right away pwede kang magkaroon ng diploma in 1 year or 2 years as a college graduate. So ito po ay magandang hakbang para maisulong para sa mga OFWs. Yung ating mga ALS, yung Alternative Learning System, maraming OFWs natin ang hindi nakapagtapos ng high school, at para maging competitive ang ating mga OFWs, laging tinatanong yan pag-uwi sa Pilipinas, at least high school graduate ka. Pero marami sa OFWs hindi nakatapos ng high school. So mas lalo dapat nating palawigin yung alternative learning system para sa ating mga laborers. Marami po dito yung mga hindi pa nakakatapos ng high school. So ito po ang dapat pagtuunan ng pansin ng ating Pangulo at ang ating OFW Hospital. Sana po lalong matutukan ng ating Pangulo at ng ating gobyerno at ng DOH na mas lalong magkaroon ng maraming serbisyong pangkalusugan ng ating OFW Hospital. Sa ngayon, nakikita natin na marami ng pinaglilingkuran, pero sana mas lalo pa pong mabigyan ng maraming serbisyo ang ating OFW Hospital. Yun lang naman po. Thank you po. Ito naman po, no, kanina napag-uusapan na rin, medyo nababanggit na itong remittances, at alam naman natin na meron pa rin tayong mga global economic challenges, no, na ang pangunahing nag-uugat po, no, pangunahing ugat po nito ay yung kasalukuyan pa rin po, no, yung unstable na sitwasyon, no, sa lalong-lalo na sa Middle East, kasi ngayon ay katatapos lang po ng ceasefire between the United States at ng
bansang Iran. So sa gitna po nitong mga global economic challenges na dulot, no, lalong-lalo na nitong kaguluhang ito, ano po ang inyong inaasahang konkretong plano, no, ng ating pamahalaan para matulungan ang ating mga OFWs maging ang ating mga non-resident Filipinos sa usapin ng financial stability, remittances at exchange rates? Unahin ko na po si Sir Arlene since siya po ay nakabase sa Saudi Arabia. Go ahead po, Sir Arlene. Pagdating naman po dyan, kasi katatapos nga lang ng ceasefire and well, actually dito, siguro, wala naman kami nararamdaman na mga negative na mga news dito kasi siguro pinangangalagaan din kami ng Saudi Arabia para hindi magpanik. Pero so far, tahimik po dito at walang nangyayaring anumang insidente. Well, actually, pagdating po sa remittances, hindi naman po kami affected as of now. Marami tayong mga online platforms. Ang mga remittances sa bangko ay okay. Medyo ako sa totoo lang, hindi ko po na-monitor kung ano ba tumaas o bumaba yung ating mga exchange rates. Ang mahalaga po kasi sa OFWs, laging tinitingnan natin is yung makapagpadala sa pamilya. So even may mga struggles, even may mga maraming mga kumpanya dito ngayon ang nadidelay ang salaries. Kasi bakit? Dahil nga nitong nangyaring sigalot ng mga bansa. Kasi maraming mga kumpanya, ang mga operated ay internationally operated, galing from America or ibang mga European countries, sila ang mga nag-ooperate. But dahil dun sa nangyaring sigalot na to, pinaalis muna sila. So umaalis muna dito yung mga ibang mga nationalities at dahil sa nangyayari. So karamihan, yung stability ng trabaho dito sa Saudi Arabia ay naaapektuhan. So yun po yung aking masasabi about the remittances and siguro affected somehow, lalo na pagdating sa ating mga skilled workers and also yung mga nagtatrabaho sa mga offshore and onshore kasi ito yung mga kalimitan na naapektuhan ng sigalot. Pagdating naman sa ating mga financial status, ituloy pa rin po sana ng ating gobyerno kung paano matutulungan ang ating mga OFWs pagdating sa pagsisimula ng kanilang negosyo sa Pilipinas man o habang andito para matulungan yung ating mga pamilya ng OFWs habang nagtatrabaho. Kasi mas maganda pa rin po, habang nagtatrabaho si OFWs, ay may negosyo na ang pamilya. Letting them prepare and get ready for the future para pag-uwi, na-establish na ng pamilya yung kanyang negosyo at uuwi na lang si OFWs para i-maintain and i-sustain kung ano man yung nasimulan na ibinigay ng ating gobyerno. Yun po, ma'am. Gawin naman ako kay Sir Brian. Ulitin ko lamang po ang katanungan po, no. Sa gitna ng mga kasalukuyan pong global economic challenges, ano po ang inaasahan ninyo po na konkretong plano ng ating pamahalaan upang matulungan po ang ating mga OFW sa usapin ng financial stability, remittances at exchange rates? Go ahead po, Sir Brian. Pagdating naman po since karatig bansa lang naman po natin ang Thailand, so inaasahan ko rin po na sana magkaroon po tayo ng mababang halaga ng remittance fee at mabilis na at mas ligtas sa pamamaraan kasi marami po sa bansang Thailand ang nai-scam po pa nagpapadala dahil mas pinipili po namin magpadala dun sa mga tao-tao lang na halimbawa in Thai baht ipapadala namin sa isang individual tapos kasi mas mababa yung rate. Mas mataas yung rate nila. Tapos from bank account nila, ita-transfer lang doon sa aming kamag-anak sa Pilipinas kasi mas mataas yung rate na binibigay ng sa tao. So sana yung pamahalaan gumawa rin ng paraan na mapababa pa yung mga ganitong klase ng remittances fee para mas doon na kami. Doon na lang kami magpadala. And also, gaya ng karamihan ng mga nagtuturo
sa Thailand, umuwi sa Pinas na walang naipon, walang naipundar, umuwi na lang po sila kasi gusto na lang umuwi dahil kailangan sa pamilya, wala rin po kasing hakbang yung gobyerno para matulungan lahat. Ano? Pag uwi po ng Pilipinas, ito yung maaari mong gawin, ito yung pwede mong ikabuhay, ito yung parang nangyayari, nagsisimula ka ulit sa pagbalik mo ng Pinas, doon ka lang magba-back to zero ka lang. Ano? So habang andito po sana, gumagawa ng pamamaraan yung gobyerno na tinutulungan po lahat ng mga OFW, kagaya ko po, na mas pag-ibayuhin pa yung sarili namin para mas maging equipped at competent kahit nasa labas ng bansa. Para pagbalik ng Pilipinas, pwede magtayo ng negosyo, pwede magpahiram ang pamahalaan ng kapital na realistic na makakapagpatayo ng negosyo at makapagsimula ng panibago po, no? Mga panibagong buhay sa Pilipinas kung sakaling babalik po. No? Pagdating naman po sa financial, sana magkaroon din po ng parang financial literacy awareness ang ating ang DMW at ang OWA para lahat ng mga Pilipino alam kung paano i-manage yung kailang finances kahit nasa ibang bansa at hindi lang po mauuwi kung saan. Yun lamang po, ma'am. Thank you po. Punta naman tayo kay Ma'am Rosal, no? Kasi ito yung kanina nyo nga nabanggit na bukod sa mga OFWs, yung mga non-resident Filipinos din natin ay syempre sila din po ay nagpapadala sa kanilang mga kamag-anakan dito sa Pilipinas. So ulitin ko lamang po muli ang tanong, sa gitna po ng global economic challenges na nararanasan po ngayon, ano po ang inaasahan nyo na konkretong plano ng pamahalaan upang matulungan ang mga OFWs at non-resident Filipinos sa usapin ng financial stability, remittances, at exchange rates? Siguro magkaroon ng tulungan yung mga pamilya ng mga OFW na nasa Pilipinas with regards to financial literacy. At saka iniisip ko rin yung about sa health plans for pensionists, yung mga OFW na magpe-pension sa Pilipinas or yung mga Pilipino na nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa pero gusto nilang pag bumalik sila sa Pilipinas, sana magkaroon sila ng some sort of health plan para dito sa mga OFW na para pag-uwi namin, hindi kami yung mabubutas yung bulsa namin because of fees, doc fees, and consultation, everything. Kasi yun ang napapansin ko sa iba na nag-pension sa Pilipinas na matagal nagtrabaho dito, even though nakaka-receive sila ng pension sa bansa na to, pero kulang pa rin. Mas maganda siguro habang nag-work sila dito, magkaroon ng plano, health plans for OFW. So para pwede na sila mag-save in case for their pensions or pag umuwi sila, aksidente man sila or ano man ang mangyari sa kanila, secure sila na pwede sila matulungan ng mga ospital, private or public sa Pilipinas kasi nagkaroon sila ng health plan while they're working abroad. Ito naman po ang aking sunod na katanungan kasi kanina nabanggit din ito, no? Itong usapin ng illegal recruitment. At marami sa ating mga kababayan ay may, kumbaga, bawat bansa may fair share, no, ng mga ganitong klaseng sitwasyon. So ang katanungan ko po sa inyong tatlo ay paano nyo po nais na matugunan ng ating pamahalaan ang mga isyong kinakaharap ng mga undocumented o distressed OFWs sa iba't ibang mga bansa? Babalikan ko po muli si Ma'am Rosal. With regards to illegal recruitment, siguro ang maganda na pag nalaman na halimbawa nalaman ng embassy na may nangyaring ganito na pinapadala dito, dapat yun maputol na kaagad at matulungan yung tao na, for example, naloko or naloko ng illegal recruiter. Ano ba yung mga options niya na paano siya maging legal, from illegal to legal? Ano ba yung mga options niya dito sa bansa na to or sa iba pang bansa sa Europe? Pwede ba siya magtrabaho dito? Pwede ba siya magkaroon ng temporary residency? So, mas maganda na, also, dapat dito pa lang, alam na nila na, hindi kami, walang nagbabayad ng au pair. For example, akala nila kasi, pwede ka magkaroon ng agency sa Pilipinas na magpapadala sa iyo dito sa Denmark para maging au pair. Sa Netherlands, may agency, legal ang agency. Sa Denmark, hindi. So, kailangan malaman ng mga embahada or sa gobyerno natin sa Pilipinas, ano ba yung mga rules doon? So para alam na agad nila sa Pilipinas, pag may nag-apply na au pair sa ganito, through agency, walang agency dyan. So alam na agad nila sa Pilipinas na illegal yan.
Dapat at saka dapat maganda rin na from baliktad naman, from here sa country na 'to, sa iba-ibang bansa sa Europa, ano ba yung mga openings na puwedeng pasukan ng mga Pilipino? So yun ang puwede nating i-share yun sa mga kababayan natin sa Pilipinas na gustong makapunta sa Europe. Magawi naman po ako kay Sir Brian. Ito, same question pa rin po. Paano niyo po nais na matugunan ng pamahalaan ang mga isyung kinakaharap po ng mga tinatawag po natin na undocumented o distressed Mhm. OFWs sa iba't ibang mga bansa? Naku, lalo na po dito sa Thailand, ma'am, ano, Mm. na napakadami po, no? Marami po from mga illegal recruiter from Pilipinas, pupunta po ng Myanmar at pupunta po ng Cambodia, yan, para magtrabaho po bilang mga customer service, pero sila po ay mga illegal recruiter na po, no? So, palabanan to at merong kampanya ng mas magpatupad pa ng mas mahigpit na batas ang ating pamahalaan, magkaroon ng information campaign para malaman ng OFW kung ano ba para makaiwas sa ganitong klase ng illegal recruiter. Kasi ito po ay talamak. Actually, Mm. meron pong nahuli last time, di ba, sa mga distressed na Filipino sa Cambodia, Mm. na karatig lang din po ng Thailand at napunta po talaga dito sa Thailand at pinangakuan po na magtatrabaho bilang isang customer service sa isang casino na ikaw ay sasahod na hindi bababa sa 80,000, 80,000 pesos kada buwan. So talaga namang gagawa sila ng paraan para makapunta at makaahon sa kahirapan sa Pilipinas, gawa ng madaming problema, bilihin, etc. So mas minabuti nila na ganun yung gawing paraan. So kung ang ating pamahalaan ay gagawa na mabilis na aksyon kapag may nagreklamo agad, mabilis na aksyon, no? Hindi na po yung tatawag ka tapos busy yung linya ng OFW ng linya ng OFW, ang hirap i-access, ang dami mong i-download na application, magpapa-roaming ka pa. Dapat mas mabilis po yung maging action nila kung paano makakaiwas sa ganitong klase ng illegal recruitment. Danas ko na po yan dito sa bansang Thailand. Napakadami pong mga Pilipino yung binenta yung kanilang ari-arian sa Pilipinas, pumunta ng Thailand, tapos illegal recruiter pala. Sana matugunan ito ng gobyerno, mas mabilis na koordinasyon ng Pilipinas papunta sa Thailand para mas maprotektahan po yung bawat kababayan nating Pilipino. Sir Arlene, same question. Paano nyo nais na tugunan ng ating pamahalaan ang mga issue kinakaharap ng mga undocumented o distressed OFWs sa iba't ibang mga bansa? Well, Ma'am Steph, patungkol naman dito sa undocumented, dito naman sa Saudi Arabia, pinasasalabatan namin ang DMW still at ang ating OWA dahil sa mga agarang action nila pagdating sa mga undocumented dito. Kasi nga may mga nangyayaring sigalot din magpahanggang ngayon, and even bago mangyari itong mga sigalot na to, kumikilos ang ating DMW at ang OWA, especially dito sa Middle East pagdating sa mga undocumented. Kasi mahigpit naman talaga dito ang pagdating sa ganitong mga sitwasyon ang Saudi Arabia. So talagang inaasikaso ng ating DMW, ng Embahada at ng OWA natin dito. Upang maiwasan ito, siguraduhin na especially sa ating mga kasambahay, siguraduhin nila na nakikipag-ugnayan sila sa tamang tao. Siguraduhin na kung may mga sitwasyon na naaabuso na sila, siguraduhin nila na meron silang tamang mga contact numbers. At sino yung makakapagbigay nito? Diyan pa lang sa Pilipinas, during the PIDOS, kailangan makuha na nila ang mga complete details kung sino-sino ang mga dapat tawagan. And also, ang implementasyon ng ating egov.ph, sana lahat ng OFWs ay magkaroon ng access dito. Kasi nandun yung kompletong detalye and updated na mga contact numbers kung sino talaga ang dapat tawagan ng kanya-kanyang mga bansa, embahada, OWA, at kung sino mga naka-assign doon na mga tao. Mahalaga yun para sa aming mga OFWs na lahat tayo ay magkaroon ng egov.ph na application at
nang sa gayon ay ito yung ating laging kasama at madaling matatawagan or i-save na to sa mas hindi ka na mag-o-open ng application. Sasabihin ng katulong wala kasing internet. So ilagay dun sa kanyang phone book. Ito yung madali ang pagtawag. Hindi mo kailangan magkaroon ng internet. And ngayon naman provided na nga ang mga halos kasambahay ng kanya-kanyang internet access. So mas palawikin ang monitoring system from pag-alis sa Pilipinas hanggang sa pagdating dito at hanggang pag-alis muli sa kanyang bansang pinagtatrabahuhan. Yun lang po, ma'am. Siguro eto na lamang po 'no, ang, aking, katanungan, para sa inyo pong tatlo dahil, na-tackle natin basically 'no, yung, regarding sa reintegration kanina sa umpisa ng ating, programa, and then, napag-usapan natin itong remittances, and of course ang, issue ng, pagiging, undocumented at, distress 'no, ng ilan sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Sa kabuuan 'no, sa inyo pong tatlo, ito po ang, katanungan. Sa kabuuan, ano po ang masasabi niyo na magiging, sukatan po ninyo, upang maituring na makabuluhan at, kapaki-pakinabang po 'no, itong, darating na State of the Nation address ng ating Pangulo para sa sektor ng ating mga OFWs at maging ng mga non-resident, Filipinos. Sir Arlene? Sir Arlene? Ayun, mukhang, na-cut tayo ng, konti. Nag-freeze? Nag-freeze, ma'am. Ayun po, go ahead po. Sige po, ma'am. Ma'am, magiging makabuluhan yung SONA na darating ng ating Pangulo. Sa palagay ko, kung masasagot ng ating Pangulo ang mga katanungan ng mga bawat Pilipino. Dahil maraming mga tanong na ang ating mga Pilipino simula last year ng kanyang SONA. So syempre may mga follow-up questions na yan. Sana masagot yun ngayon ng ating mga Pilipino. Ng ating Pangulo. Maraming katanungan na nakabinbin sa kanilang mga isip. Sana masagot yon pagdating sa pangkalusugan, pagdating sa edukasyon, pagdating sa mga karapatang pantao at ng OFWs. Yung mga yon sana matutukan ng gobyerno dahil mahalaga ang edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mga OFWs. So sana doon magtumutok at plus, iwag na natin din kalimutan kasi laging ito yung ating inaabangan. Ano na ba yung nangyari nga sa mga itong nangyayaring hearing kung ano man yan. Sana matapos na kasi maraming nasasayang na panahon ang ating gobyerno, ang ating mga politiko na dapat mas lalo pa nilang tutukan kung ano yung problema ng bansa. Maraming nasasayang na oras. So sana maayos na to. Ang korupsyon sa bansa, alam natin na nandiyan naman lagi yan, pero sana malesen or maitigil na ang korupsyon kasi ito yung nagpapahirap sa atin, sa bansa natin sa Pilipinas. Magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ay ito yung nararamdaman natin sa Pilipinas. So yun lang naman po, sana yun ang inaasahan kong marinig sa ating Pangulo. Masagot ang lahat ng katanungan at matutukan kung ano ang dapat iprioridad na serbisyo para sa Pilipino. Yun lang po, ma'am. Sir Brian, sa same question, sa kabuuan, ano po ang masasabi na magiging sukatan nyo po upang maituring na makabuluhan at kapaki-pakinabang po ang darating na SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lalong-lalo na po para sa ating mga OFWs at non-resident Filipinos. Go ahead po, Sir Brian. Ayan po, sige po. Magkaroon po ng proteksyon, no? Gusto ko po itong mabigyan diin po. Magkaroon ng proteksyon sa lahat ng OFW at magkaroon ng maayos na serbisyo. Gusto ko po marinig sa kanyang ano to, no? At also magkaroon po ng diplomatic protection gaya po na nangyayari pa nagkakaroon po ng digmaan
sa dalawang bansa, magkaroon po ng diplomatic protection ang ating mga kababayang Pilipino at agad-agad magkaroon po ng pagkilala. Magkakaroon po ng pagkilala sa at ambag sa aming mga OFW. Gusto ko rin pong ma-highlight ito ng Pangulo dahil lumalabas po tayo ng ibang bansa para magkaroon po ng recognition naman, ma-recognize po tayo ng ating pamahalaan na ang OFW ay malaking ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Yan. Maraming salamat, Sir Brian. Ma'am Rosal, same question. Sa kabuuan, ano po ang masasabing magiging sukatan niyo po upang maituring na makabuluhan at kapakipakinabang ang mga ihahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang darating na SONA sa Lunes, lalo-lalo na sa sektor o para sa ating mga overseas Filipino workers at maging sa mga non-resident Filipinos po. Go ahead po, Ma'am Rosal. Naniniwala po ko sa kasabihan na action speaks louder than words. So, kahit na makailang SONA tayo pero hindi po natin ginagawa ng aksyon o hindi po natin ginagawa talaga, hindi mararamdaman ng mga Pilipino sa Pilipinas at sa ibang bansa na may progreso ang Pilipinas. Kailangan po, hindi lang tayo SONA ng SONA, but kailangan yung sinasabi natin is ginagawa natin, pinapanukala natin at nararamdaman ng mga Pilipino para pag umuwi kami or pag nagpadala kami, nararamdaman namin na yung mga nire-remit natin napupunta sa maganda, napupunta sa magandang pagbabago ng Pilipinas, pag-unlad ng Pilipinas. Sana po. Yon, action po ang kailangan natin. Maraming salamat po, Ma'am Rosal. With that, maraming salamat po sa inyong tatlo sa pagbibigay niyo po ng inyong mga opinion, ng inyong mga kuro-kuro regarding po sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating na Lunes. Lahat po ay aantabayanan ito and bilang tayo po ay pinag-uusapan natin ang kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers at ng ating non-resident Filipinos, ay inaasahan natin na magkakaroon ng parte ito sa magiging pahayag ng ating Pangulo. Maraming salamat po muli sa inyong tatlo. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Salamat po. Salamat po, ma'am. Maraming salamat din po. At ating nakasama para sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, sina Sir Arlene Navarro. Siya po ay Filipino nurse na nakabase ngayon sa Saudi Arabia na naging bagong bayani awardee noong taong 2023. Kasama rin natin ang ating Filipino teacher sa Thailand, si Sir Brian San Miguel Doctor, at syempre ang founder at president ng Filipino-Danish group na si Ma'am Rosal Kisby. At dito na natin tinatapos ang pre-SONA special ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang Makabayang Serbisyo Publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.